Sana po balang araw, matanggap niyo rin ang relasyon namin at ang pamilyang bubuuin namin. Patawad, Nay. Pero si Jake po ang pipiliin ko. Ang pagmamahalan po namin ang pinipili ko. Talagang nalaso na ng lalaki na yan ang utak mo. Simula ngayon, kahit na anong mangyari, hindi ka na namin kikilalanin. Itinatakwil kita bilang anak ko at isinusumpa ko. Kapalit man to ng kaluluwa ko, hindi kayo magkakaroon ng masayang pamilya at ang mga anak nyo mismo ang magbibigay ng pahirap sa inyo. Sila ang sasalo ng hirap dahil sa mga kasalanang pinili nyong ipaglaban ngayon. Tandaan mo yan, Alexa. Gumapang ka mang nakaluhod at humingi ng tawad sa akin. Hindi kita patatawarin. May mga ipinapanganak na bitbit na ang sumpa ng kanilang mga magulang. Batid sa kaalaman nila Alexa at Jake na magpinsan sila. Ngunit mas pinili pa rin nila ang bawal na relasyon at pinanindigan na kaya nilang harapin ang lahat basta mahal nila ang isa't isa. Ito rin ang magbubunga ng isang sumpa na bibitbitin ng mga anak nila ng panghabang buhay. May magagawa pa nga ba ang pagsisisi kung ang mga salitang nabitawan ng galit na puso ay tuluyan ng nagbunga? Sumama ka na sa akin. Bakit ba ayaw mong umalis dito? Saan naman tayo pupunta? Tingin mo ba kaya natin mabuhay na tayong dalawa lang? Ni wala ka nga maayos na trabaho, tapos gusto mo pang lumayo tayo? Kung ayain mo ko, akala mo kaya mo namang bumuo ng isang pamilya. Sarili mo nga hirap na hirap ka na eh. May trabaho naman ako. Gusto kong lumayo sa kanilang lahat. Dahil kung hindi tayo lalayo sa kanila, alam mong tayo naman ang paglalayuin nila. Hindi ko kaya mawala ka, Alexa. Hindi ko nakikita ang buhay kung hindi ka kasama. Mahal na mahal kita. Ang gulo na ng lahat. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Mapapatay ako ni Nanay kapag nalaman niya ang relasyon natin. Jake, please naman, bigyan naman natin ng pagkakataon ng isa't isa na makapag-isip. Baka parehas lang tayong nadadala ng emosyon natin. Kaya nga tayo lalayo. Mabubuhay tayo na bagong tao. Bubuo tayo ng sarili nating pamilya. Masaya at buo. Sumama ka na sa akin, Alexa. Ipinapangako ko sa iyong paninindigan ko ang lahat sa relasyon natin. Maniwala ka lang sa akin, mahal ko. Patuloy pa rin ang kalituhan sa isip ng dalaga. Halo-halong emosyon na rin ang nararamdaman niya. Nais niyang sumama kay Jake at lumayo sa pamilya nila, ngunit naiisip niya rin ang mga bagay na maaaring mangyari sa kanila sa hinaharap. Sa oras na malaman ng pamilya nila ang kasalanang ito, alam niyang malaking kahihiyan ang aabuti nila. Ayaw niyang biguin ang kanyang mga magulang, lalo na ang ina niyang mataas ang pangarap para sa kanya. Ngunit paano nga ba niya lalabanan ang sarili kung ang isinisigaw ng kanyang puso ang magiging mabigat niyang kalaban? Hihintayin kita sa terminal ng bus mamayang gabi. Aalis tayong dalawa. Gusto kong makasama ka. At alam kong gusto mo rin mapunta sa isang lugar na hindi natin kailangan pang itago ang pagmamahalan nating dalawa. Matapos itong sabihin ni Jake, nagmamadali siyang umalis. Si Alexa naman ay naiwang nakatayo at gulong-gulo ang utak. Umuwi ang dalaga sa kanilang bahay dahil nalalapit na rin ang oras ng pagdating ng kanyang ina. Hindi pa siya tapos sa mga gawaing bahay na naiwan niya kanina. Habang naglilinis ng bahay, ang utak ng dalaga ay nasa pagitan ng pagdedesisyon kung magpapakita ba siya sa kanyang nobyo o mananatili sa bahay nila at piliin ang kanyang pamilya. Dahil sa pagiging abala ng kanyang utak, hindi niya napansin na naroon ang kanyang ina. Nagkagulatan pa sila noong nabangga niya ito. Nariyan na po pala kayo, Nay.
Kanina pa po ba kayo rito? Hindi ko po kasi kayo napansin eh. Akala ko kasi mamaya pa kayo uuwi. Hindi naman masyado. Ano bang nangyayari sa iyong bata ka? Bakit nakatulala ka na naman dyan? May problema ka ba? Para kang lutang na hindi ko maintindihan. Hindi ka naman ganyan eh. Depende na lang kung may nararamdaman kang masakit o may pinoproblema ka. Tungkol saan ba? Sa pera ba? Kulang ba ang pera mo sa pag-a-apply mo sa trabaho? Pwede ka namang manghingi. Wala naman po, Nay. May mga iniisip lang po ako. Pero hindi naman ito malalim. Ayos na po yung pag-apply ko sa trabaho ko. Hinihintay ko na lang naman po kung kailan nila ako bibigyan ng schedule. Kumain na po ba kayo? Oo, kumain na ako kanina sa bahay ni naman ng Esther. Ikaw, kumain ka na ba? Umuwi na ba ang mga ate mo? Mamaya na lang po. Wala pa akong ganang kumain. Pakiramdam ko kasi busog pa ako. Ang bigat po ng tiyan ko. Panay kasi ang inom ko ng tubig. Kanina po umuwi si ate. Kaso umalis din siya agad. Hindi niya po sinabi kung saan siya pupunta. Baka mamaya lang po nandito na rin sila. Baka sa kanila na lang po ako sasabay kumain. Napapansin ko na hindi ka masyadong kumakain. May masakit ba sa'yo? Pumapayat ka rin at namumutla pa ang mga labi mo. Gusto mo bang dalhin kita sa doktor? O kaya bukas doon tayo sa center. May libreng check-up naman eh. Wag na po, Nay. Maayos lang po ako. Baka kulang lang din po ako sa tulog. Nitong mga nakaraang araw po kasi, palagi ako nagigising ng alanganing oras. Oo nga, dahil doon sa aso ng kapitbahay. Palagi nga rin ako nagigising dahil ang ingay eh. Napagsabihan ko na sila. Ang sabi, ililipat daw nila sa kabilang bahay nila. Hayaan mo, mamaya makakatulog ka na ng maayos. Baka nga po. Ipaalala nyo na lang po sa kanila mamaya bago tayo matulog. Hindi na nahintay ni Alexa na magsalita ang kanyang ina. Pakiramdam kasi ng dalaga ay babaliktad ang kanyang sikmura, kaya dali-dali na rin siyang nagtungo sa kusina upang sumuka. Agad din namang sumunod ang kanyang ina na bakas ang pag-aalala sa mukha. Sandali pang tinapik ni Lani ang likod ng anak. Mukhang may sakit ka nga, anak. Sandali lang. Halika rito at magpunta tayo sa doktor. Baka mamaya lumalala ang nangyayari sa'yo. Nung nakaraan ko pa yan napapansin eh. Baka mamaya nalasong ka na sa mga kinakain mo sa labas. Ang sabi ko kasi sa'yo, iwasan mo na yung pagbili-bili mo sa kanto. Alam mo bang ang daming nababalita ng food poisoning? Okay lang po ako. May naamoy lang ako na hindi ko nagustuhan kaya nasuka ko. Mabaho lang po talaga. Parang ang lansa na hindi ko maintindihan. Basta hindi siya gusto ng ilong ko. Ang sakit pa sa ulo. Hindi po ako nalason. May naamoy ka? Hindi kaya buntis ka? May nobyo ka na ba at hindi mo man lang sinasabi sa amin? Naku, talagang bata ka. Hindi po ako buntis, Nay. Sadyang masama lang po ang timpla ng tiyan ko at may mabaho naman po talaga akong naamoy. Baka rin dahil to sa paglilinis ko kanina. May patay na daga po kasi ako nakuha sa ilalim ng sofa eh. Sigurado ka bang hindi ka buntis? Para kasing napapansin ko na rin na may kakaiba sa'yo. Kailan ka ba huling dinatnan? Katatapos ko lang po nitong nakaraang araw. Di po ba? Irregular naman ang buwan ng dalaw ko. Paano po ako mabubuntis? Basta kapag may nararamdaman kang kakaiba sa sarili mo, sabihin mo lang sa akin para makapunta tayo sa ospital. Ay naku, nag-aalala talaga ako sa iyo, anak ko. Hindi na nakapagsalita pa si Alexa. Humawak siya sa kanyang tiyan. Kahit na hindi siya umamin, alam niya sa sarili niyang may nabuo na sa kasalanang pagmamahalan nila ni Jake. Nakumbinsi naman ni Alexa ang nanay niyang hindi siya buntis at wala siyang ibang sakit na nararamdaman. Nang kinagabihan na yon, nagdesisyon ang dalaga na sumama sa kanyang nobyo. Wala na siyang ibang kayang maging desisyon
Dahil kung tunay nga na may bata sa sinapupunan niya, kailangan na nilang manindigan sa pagmamahalan nila. At ang tanging paraan lamang ay magtago sa lugar na walang nakakakilala sa kanila. Labis ang tuwa na nararamdaman ni Jake noong nakita niya ang dalaga na palapit sa kanya. May taklob ang mukha ni Alexa para maiiwas ang sarili niya sa mga maaaring tao na makakita sa kanila. Nagpunta ka. Salamat naman, mahal. Alam ko talaga na gusto mo rin ako makasama. Pinapangako ko sa'yo na hindi ka magsisisi sa desisyon mo. Tara na, umalis na tayo. Baka may makakita pa sa atin eh. Alam kong hindi ito tama, pero hindi ko kayang malayo sa'yo. Lalo nang hindi ko kayang buhayin ang anak natin na wala ka. Karapatan ng bata na magkaroon ng isang buo at masayang pamilya. Buntis ka? Hindi ako sigurado, pero pakiramdam ko buntis ako. Ang dami kasing signs eh. Hindi rin ako dinatnan ng 2 buwan. Nagpapanggap lang ako sa bahay dahil ayoko may makahalata sa kanila. Munti ka na nga akong mahuli ni nanay, pero mabuti na lang at nalusutan ko siya. Hindi napigilan ni Jake na magdiwang dahil sa kanyang narinig. Binuhat niya ang dalaga at masaya niya itong niyakap. Kahit na may mga taong nakakapansin sa ginagawa nila, isinantabi yun ni Jake dahil ang mahalaga lamang para sa kanya ay ang balitang ibinahagi sa kanya ng kanyang nobya. Sa wakas, alam ko makakabuo na tayo ng isang masayang pamilya. Malayo sa kanilang lahat. Matatahimik na tayong dalawa. Bubuhayin natin ang mga magiging anak natin na puno ng pagmamahal. Ipinapangako ko sa iyo magiging isa akong mabuting ama para sa kanila at mabuting asawa sa iyo. Hindi mo kailanman pagsisisihan na ako ang pinili mong mahalin. Pangako ko sa iyo yan, mahal ko. Hindi kumibo ang dalaga. Sa halip ay iginala niya ang paningin sa paligid. Nag-aalala siya na nasundan siya o hindi kaya ay hinahanap na siya sa kanila. Umalis na tayo. Baka maabutan pa tayo rito. Sumakay na ang dalawa sa bus. Inabot ng ilang oras ang naging biyahe nila bago sila nakarating sa isang tago at liblib na probinsya. Hindi alam ng dalaga kung paano nalaman ni Jake ang lugar na ito. Marahil ay may mga kaibigan siya o matagal nang nakaplano ang pag-alis nila. Kakaunti lamang ang bilang ng mga bahay na makikita sa paligid. Halatang hindi pa ito masyadong napupuntahan ng karamihan. Nakakaramdam naman ng takot si Alexa dahil na rin sa kung paano sila tingnan ng mga taong nakapaligid sa kanila. Sigurado ka bang magiging ligtas tayo rito? Natatakot kasi ako eh. Oo, ligtas tayo rito. May nakuha na akong paupahang bahay. At dito tayo magsisimula ng ating pamilya. Huwag ka nang mag-alala. Wala ni isa sa mga kamag-anak natin ang makakakita sa atin dito. Kahit sino sa mga kapatid ko, hindi alam ang lugar na ito. Isang kaibigan ko lang ang may alam at hindi niya sasabihin kahit kanino ang sikreto natin. Magtiwala ka lang. Pinagplanuhan ko na ito. Kaya alam kong kahit ipahanap pa tayo ng mga magulang mo, hindi nila tayo matatagpuan. Paano naman yung mga tao rito? Sigurado ka ba na ni isa sa kanila hindi kilala ang sino man sa pamilya natin? Alam mo naman na marami tayong mga kamag-anak na maraming kilala sa iba't ibang lugar. May politiko pa tayong mga tito. Sinigurado ko nang wala silang alam tungkol sa atin. Simula ngayon, ibang pangalan ang gagamitin natin. Hindi na tayo ang Alexa at Jake na nakilala ng pamilya natin. Tayo na lang mismong dalawa ang nakakaalam ng tunay na katauhan natin. Halatang sigurado na si Jake sa mga salitang binitawan niya, na siya namang kinakapitan ng dalaga.
Naniniwala siya sa mga sinabi ng kanyang nobyo na ang lugar na ito na ang magsisilbi nilang bagong mundo. Naglakad ang dalawa palapit sa isang maliit na bahay kubo. Maganda ang pagkakayari ng bahay kahit nagawa lamang yon sa kahoy. May isang kwarto at kusina. Mabait naman ang may-ari ng bahay at sinabi sa kanila na kapag may kailangan sila o may problema, pwede silang magpunta sa bahay nila upang humingi ng tulong. Hindi lang sanay ang dalaga sa ganitong pamumuhay dahil sanay siya na palagi niyang kasama ang kanyang ina. Ngunit dahil mas pinili niya si Jake, kailangan niyang bigyan ng pagkakataon ang sarili na mag-adjust sa lugar na ito. Hindi ba ang saya rito? Ikaw, ako, at ang magiging mga anak natin. Dito sa lugar na ito natin sila masusubaybayang lumaki. Makikita natin silang maglalaro sa paligid. Pag-aaralin natin sila. Tanging masayang alaala at pagmamahalan ng magiging matibay na pundasyon ng tahanan na ito. Paano kung magtanong sila tungkol sa pamilya natin? Kung hanapin nila ang mga lolo't lola nila. Ano ka ba, mahal? Huwag mong problemahin ang bagay na hindi pa naman problema. Madali lang naman palusutan yan. Basta, maging masaya tayo sa kung ano man ang mayroon tayo ngayon. Okay? Gusto ko munang magpahinga. Ang sakit ng katawan ko sa naging biyahe natin kanina. Inasikaso muna ng binata ang kwarto na kanilang tutulugan. May mga gamit siyang nadala at kakaunting mga damit. Naniniwala kasi si Jake na ganito ang una nilang gagawin at habang nagtatrabaho siya ay magpupundar na siya ng iba pang gamit. Alam niyang mahihirapan sila sa umpisa, ngunit hindi maglalaon ay makikita nilang malayo na ang tinatakbo ng kanilang relasyon. Yun lamang ang tanging mahalaga sa kanya. Kinagabihan, nakahiga lamang si Alexa katabi ang kanyang nobyo. Ang lalim na naman yata ng iniisip mo. Tungkol na naman ba saan? Ang dami pa ring mali na nagawa natin. Natatakot ako. Hindi ko na maintindihan ang nararamdaman ko ngayon. Alam kong sa mga oras na to, hinahanap na ako sa bahay. O baka nga, alam na nilang nawawala tayong dalawa. Imposible na hindi nila mahalata ang relasyon natin. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao, ng pamilya ko, ng mga kamag-anak natin? Malaki ang expectations nila sa atin eh. Sinabi ko naman sa'yo na huwag ka matakot. Hanggat kasama mo ko, walang kahit na sino ang maglalayo sa'yo sa akin. Magkasama tayo para sa pangarap nating pamilya, hindi ba? Hayaan mo sila kung ano man ang iisipin nila tungkol sa atin. Kaya nga tayo lumayo sa kanila dahil umiiwas tayo sa panghusga nila. Hindi natin sila kailangan dahil tayo ang nasa relasyon na ito. Hindi naman tayo mapapasaya ng mga expectation nila. Yung mga gusto nila, yun ang nagpapahirap sa atin. Piliin din natin kung saan tayo magiging tunay na maligaya. Pero magpinsan tayo, Jake. Sa mata ng kahit na sino, maling-mali ang relasyon natin. Kapag nalaman to ng mga tao, hindi natin maiiwasang husgahan tayo. Kasi mali naman talaga. Kapag nagkaroon na tayo ng mga anak, ayaw kong pati sila ikahiya ang naging desisyon natin. Ang daming mali rito eh. Yung nararamdaman dapat natin hanggang sa pagmamahalan lang ng magkamag-anak. Hindi na tayo aabot sa ganitong punto ng buhay natin na magtatanan tayo at ngayon magkakaroon na ng anak. Mali bang nararamdaman mong pagmamahal sa akin? Nagsisisi ka bang minahal mo ako? Ngayon ba, gusto mo nang umatras sa mga plano natin? Ano bang gusto mo? Itama tong lahat at iwan na lang ako? Ikaw ang una kong naging nobyo at alam mong mahal na mahal kita. Pero hindi mo naman maaalis sa akin na hindi mag-alala, di ba? Lalo pa at walang nakakaalam ng relasyon natin.
Alam mong mali ito nung una pa lang, kahit pa sabihin mong totoo ang nararamdaman natin. Mali pa rin ito. Kahit sa natin to tingnan, kahit na anong pilit natin, makasalanan tayo. Totoong pag-ibig, pero makasalanang gawain. Hindi na nagsalita pa si Jake. Niyakap na lang niya ang kanyang nobya na kanina pa naluluha dahil alam niya sa kanyang sarili na tama nga si Alexa. Maling-mali ang naging desisyon nila sa buhay, ngunit hindi naman niya kayang itama ito. Dahil ang kapalit ng pagtama sa kamalian ay ang paglayo sa minamahal. Lumipas ang mga araw, unti-unting naging maayos ang lahat. Naging masaya sila na magkasama. Tila ba nawawala na rin sa kaisipan ni Alexa ang ginawa nilang pagtatanan ni Jake. Naging normal na lang ang araw-araw nila. Inililihis ang utak sa kasalanan na sinimulan nilang yakapin. Hindi ka ba gaanong lumalabas, mahal? Lumalabas lang ako kapag may bibilhin, pero madalas kasi kumpleto na itong mga dinadala mong grocery eh. Kaya dito lang ako sa bahay. Bakit mo naman naitanong? Iniisip ko lang na baka kasi naiinip ka rito at gusto mo maglakad-lakad sa labas. Gusto mo ba na sa susunod na linggo, gumala naman tayo? Para naman hindi ka palagi nakakulong lang sa bahay. Tapos mag-isa ka lang rito. Iniisip rin naman kita. Hindi na. Sanay naman ako na palaging nasa bahay eh. Saka, ayoko rin masyadong makita sa labas. Baka mamaya may makakita sa atin. Mas safe tayo kung magtatago lang ako. Ayoko lang kasi na palagi kang ganyan. Hayaan mo. Sobrang layo naman natin eh. Hindi nila tayo makikita. Imposible namang may biyahe pa rito. Wala naman magandang magagalaan dito. Sige, subukan na lang natin sa susunod kapag may extra na sa sahod mo. Nagtitipid din kasi tayo dahil kailangan natin ng ipon kapag nanganak na ako. Sandaling natigilan sa pagsasalita si Jake at tumingin sa tiyan ng kasintahan. Bakas na ang umbok ng tiyan ni Alexa. Ilang buwan na lang din ang hihintayin nila. Lalabas na ang una nilang anak. Malapit na palang lumabas ang baby natin. Siguro, magiging kasing pogi ko yan, no? 2 pogi na magpaprotekta sa'yo, mahal. Teka, paano ba malalaman kung babae o lalaki ang magiging anak natin? Hindi ko rin alam eh. Pero ang sabi kasi sa akin ng kapitbahay natin, lalaki daw ito base na rin sa hugis ng tiyan ko. Tapos, sa itsura ko mismo. Totoo kaya yung ganun? Magpa-check up kaya tayo sa center? Ayoko. Kasi nung nakaraan hinihingan ako ng ID. Ang dami pa nilang tinatanong sa akin. Natatakot ako na baka magkaroon tayo ng record dito. Mas madali pa tayong makikita. Saka, ang gusto ko sana, mahal, dito na lang ako sa bahay manganganak ha. May kapitbahay tayong matanda. Ang sabi, yun daw ang nagpapaanak sa ilan dito. Nakausap ko na siya. Pumayag naman siya eh. Sigurado ka ba? Hindi ba yun magiging delikado? Lalo na, first baby natin yan. Kung sa hospital kasi, at least, doon makakaya ko magtiwala sa mga magpapaanak sa'yo. Lalabas ng ligtas ang baby at magiging ligtas ka rin. Kailangan nating isipin ang mga mangyayari sa atin, mahal. Buti sana kung hindi tayo nagtatago, di ba? May naghahanap sa atin, tandaan mo. Kapag may mga record tayo, mas madali sa kanila matrace kung nasaan tayo. Kapag nakita nila tayo, kahit pa may anak tayo, alam kong gagawa sila ng paraan para lang paglayuin tayong dalawa. Pasensya ka na, mahal. Ang daming kailangang isakripisyo para lang sa pagtatago nating ito. Pati magiging kalagayan mo sa panganganak, kailangan pang itago. Hayaan mo, alam kong dadating din ng araw na magiging malaya tayong mahalin ng isa't isa. Hindi na tayo matatakot lumabas. Hindi na mangangamba na makita tayo ng kusino man. Dahil tatanggapin na rin ng mga tao ang relasyon na mayroon tayo.
Kahit na alam nilang imposibleng mangyari ang sinabi ni Jake, hindi pa rin nawawala ang pag-asa na baka nga may magbago pa sa mga susunod na taon. Mahirap man paniwalaan na ang magpinsan ay nakatira sa iisang bubong at bumubuo ng kanilang sariling pamilya. Dahil kahit na pagbali-baligtarin nila ang mundo, ang maling pag-ibig mananatiling mali. Kahit pamantama ang sinisigaw ng kanilang damdamin. Lumipas pa ang mga linggo, naging payapa ang buhay nila. Hindi pa rin sila nahahanap ng kanilang pamilya. Sa mga sandaling napapanatag na sila, naganap ang kinatatakutan nila. Habang mag-isa ang dalaga sa loob ng kanilang bahay, nakarinig siya ng sunod-sunod na pagkatok. Hala, ano ba naman yan? Bakit gano'n naman kung kumatok? Akala mo sisirain na yung pinto namin. Sandali lang po, papunta na. Hinay-hinay lang po sa pagkatok, kagagawa lang po ng pinto namin. Ibinaba muna ni Alexa ang walis na hawak niya. Nagtanong siya kung sino ang nasa likod ng pinto pero walang sumasagot. Alam niyang hindi yon si Jake dahil hindi nagsasalita at hindi pa naman oras ng uwi ng nobyo. Ang akala niya ay ang kapitbahay lang nila. Ngunit nang sandaling buksan ni Alexa ang pinto, tila ba tumigil ang kanyang mundo. Isang pamilyar na mukha ang bumungad sa kanya. Nay? Nay, anong ginagawa niyo rito? Paano niyo po ako nahanap sa lugar na ito? Hindi ba dapat ikaw ang tinatanong ko kung anong ginagawa mo rito? Bakit kayo magkasama ni Jake sa iisang bahay? At bakit malaki ang tiyan mo? Anong pinagagawa mo sa buhay mong bata ka? Bakit naman napariwara ka na? Magpapaliwanag po ako, Nay. Aray po, Nay! Sandali lang po. Nasasaktan po ako sa mga sampal niyo. Nay, sorry po. Patawarin niyo po ako, Nay. Hindi ko po sinasadya ang mga nangyari. Alam mo ba kung paano kami mag-alala sa inyong dalawa? Hindi namin alam kung buhay pa ba kayo o baka bigla na lang naming makita ang bangkay niyo sa kung saan. Magkausap pa tayo nung gabi na yon. Tapos pagpasok ko sa kwarto mo, wala ka. Bigla kang nawala, tapos mababalitaan ko na lang na ganito. Nung una, hindi pa ako naniniwala eh. Dahil bakit kayo magkakaroon ng relasyon ni Jake? Alam niyo naman na magpinsan kayo. Hindi ka ba kinikilabutan sa ginagawa ninyo, Alexa? Magkadugo kayong dalawa. Malaking eskandalo ito sa pamilya natin. Bakit hindi ka man lang nahiya? At talagang nagpabuntis ka pang malandi ka? Uuwi na tayo. Lalayuan mo si Jake at ipapalaglag mo ang bata na yan. Hindi ako papayag na sa ganitong kahihiyang ka mamumuhay. Nay, tama na po. Ayoko sumama sa inyo. Gusto ko dito lang. Mahal namin ni Jake ang isa't isa. Gusto na namin bumuo ng isang pamilya. Kaya hayaan niyo na kami. Masaya na po kami. Hayaan niyo naman po sana kaming maging masaya sa desisyon namin sa buhay. Kaya naman naming buhayin ang magiging anak namin eh. Kayo na lang po ang umalis. Gusto niyong bumuo ng sariling pamilya? Bakit? Nasaan ba ang lalaki na yon? Hindi mo na siya makikita dahil tinakbuhan ka na niya. Duwag siya at mga baboy kayo. Kahihiyang kayo sa pamilya natin. Oo, maraming naging problema ang lahi natin. Pero ni isang beses walang gumawa ng ganyang klase ng kababuyan. Walang mas masahol pa sa kasalanan na ginawa ninyo ni Jake. Tingnan mo nga, maging ang lalaki na yon hindi na kayang manindigan sa kahihiyan. Kaya nga hinayaan ka na niya ritong mag-isa para makita ko. Hindi yan totoo. Alam kong mahal ako ni Jake. Hindi niya ako hahayaan na malayo sa kanya. Hindi niya hahayaan na may masamang mangyari sa anak namin. Nagmamahalan kami, Nay.
Kaya parang awa niyo na po. Hayaan niyo na lang kami. Hindi na po namin kayo guguluhin. Tumigil ka sa kahibangan mo, Alexa. Ituwid mo ang buhay mo at patayin mo yung kasalanan na yan. Uuwi tayo at kahit na ayaw mo, ipapalaglag mo yan. Hindi ko tatanggapin yung anak mo. Bunga yan ng isang kasalanan at karumihan. Kapag nabuhay ang bata na yan, magiging malaking sampal yan sa amin. Isang kahihiyang bibit-bitin mo ng pangmatagalan. Kaya hanggat may pagkakataon pa, kailangan na yang alisin. Nay, please po. Huwag naman po ang anak ko. Parang awa niyo na po. Nakakahiya ka, Alexa. Talagang lumuluhod ka pa sa harapan ko? Kahit na anong gawin mo, hindi na magbabago ang desisyon ko. Dahil sa iskandalo na nangyayari, nagsimula na ang bulong-bulungan sa paligid. Nakikiusyoso na rin ang mga kapitbahay sa nangyayari sa loob. Walang humpay na sinasampal ni Lani ang kanyang anak hanggang sa tila ba namamanhid na ang buong katawan ni Alexa. Sinubukang tawagan ni Alexa ang nobyo, ngunit walang sumasagot. Nasaan ka na ba, Jake? Bakit ayaw mong sumagot? Hindi na magpapakita pa sa'yo ang lalaki na yan. Iniwang ka na niya dahil napagtanto niyang kahihiyan lang ang ginagawa ninyo. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa akin pabalik sa bahay at ipapalaglag mo yung bunga ng kahayupan ninyong dalawa. Kahit na kailan, hindi na kayo magkikita pa ni Jake. Umaapila pa ang dalaga na sumama sa kanyang ina. Nagbabaka sakali na sa mga sumunod na oras ay magpapakita ang kanyang nobyo. Ngunit wala ni anino ni Jake. Kahit na kaunting presensya ay hindi niya naramdaman. Paulit-ulit na pinapamukha sa kanya ng ina na tinakbuhan na ni Jake ang responsibilidad na hindi naman niya kayang panindigan. Sa paglipas ng mga oras, napaniwala si Alexa na hindi na nga babalik pa ang nobyo. Kaya sumama na siya sa kanyang ina pabalik sa kanilang bahay. Bukas na bukas ipapalaglag mo ang bata na yan. Hindi ako papayag na isilang yan at magbibigay ng kahihiyan sa pamilya natin. Pero anak ko to, Nay. Parang awa mo na. Kahit ito na lang. Pagbigyan mo na ako para makasama ang anak ko. Ako naman po ang magpapalaki sa kanya. Para ano? Para pagpiestahan tayo ng mga kapitbahay natin. Para ipamukha ang kasalanan na nagawa nyo. Hindi ako papayag na dahil lang sa batang yan, masisira ang pangalan ng pamilya natin. Wala nang nagawa pa si Alexa. Kahit pa man umiyak siya ng dugo, walang katiting na awa ang nararamdaman ng kanyang ina. Kinabukasan, agad silang nagtungo sa bahay ni na Aling Esther para ipatanggal ang batang nabuo sa kasalanan ng dalawang magpinsan. Nay, nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag natin tong gawin. Parang awa mo na. Lahat gagawin ko para lang maitago ito. Parang awa mo na, Nay. Apo mo rin ito. Magpapakalayo-layo na lang ako. Doon ko papalakihin ang anak ko. Hindi ko yan tatanggapin. Hindi ako tatanggap ng batang binuhay sa kasalanan. Hindi ako papayag na sisirain niya ng buhay mo at ang magiging tingin sa'yo ng mga kamag-anak natin. Hindi mo bubuhayin ang batang yan sa mundong ito para lang ipaalala ang naging bunga ng kahayupan ninyong magpinsan. Bakit po ba mas mahalaga pa sa inyo ang sasabihin ng ibang tao? Hindi naman nila to malalaman kung hindi natin sasabihin sa kanila eh. Ang lawak ng mundo. Pwede namang sa ibang lugar ako tumira. Basta makasama ko lang ang anak ko. At talagang pinagpipilitan mo pang maling nagawa mo. Kahit na saang lupalop ka pa ng mundo magpunta, makikita at makikita ka pa rin ng mga taong kilala natin. Walang lihim na hindi nabubunyag.
at lahat ng itinatago kusang sisingaw ang baho. Ayokong dumating ang araw na makakarinig na ako ng mga balita tungkol sa kalandian mong hayop ka! Malakas na sampal ang inabot ni Alexa. Nanginginig sa galit ang kanyang ina at kahit na anong pagmamakaawa niya ay ayaw siyang pakinggan. Mas lalo lang sa kanyang pinaparamdam na kahit buhayin niya ang bata, hindi pa rin ito magagawang mahalin ni Lani. Alam mo kung anong reputasyon ang inalagaan ng pamilya natin. Hindi namin pinaghirapan yon para lang sirain mo! Pinahiga si Alexa sa isang papag upang doon simulan ang paghilot sa kanyang tiyan. Ngunit bago pa man siya mahawakan ni Manang Esther, nagulat sila nang biglaang may sapilitang nagbukas ng pinto. Nang matuon ang atensyon nila, nakita nila si Jake. Puno ng pasa ang kanyang mukha at ang ibang parte ng katawan ay may mga sugat pa. Agad na napatayo si Alexa at tumakbo palapit sa kanyang minamahal. Jake, saan ka ba nanggaling? Anong nangyari sa'yo? Mabuti na lang naabutan pa kita rito. Kung nahuli pa ako ng dating, baka wala ng anak natin. Ang kapal na mukha mo magpakita pa rito. Lumayo ka nga dyan, Alexa! Hinila ng ginang ang kanyang anak, ngunit hindi nagpatinag ang dalaga. Mas naging mahigpit pa ang pagkakahawak niya sa kanyang nobyo. Bitiwan niyo siya. Hindi ako papayag na sisirain ninyo ang pamilyang binubuo namin. Mahal namin ang isa't isa. Sinabi ko na sa inyong kaya ko panindigan si Alexa. Pero anong ginawa niyo? Pinabugbog niyo ako na halos ikamatay ko. At ngayon, gusto niyo namang ipapatay ang anak namin. Dapat talaga hindi na kita binuhay pa eh. Ang ibig pong sabihin, kayo ang may gawa niyan kay Jake? Oo, dahil gusto kong ilayo ka sa kahihiyan. Pero ikaw tong lingkis ng lingkis sa hayop na yan. Akala mo ba madali ang magkaroon ng isang pamilya? Ngayon pa nakaakibat niyang pagmamahalan niyo ang kahihiyan sa angka natin? Magpinsan kayo! Hindi yan isang normal na pagmamahalan na napapanood niyo sa mga telenovela. Pero Nay, mahal na mahal po namin ang isa't isa. Kaya naming harapin ang panghuhusga ng lipunan basta magkasama kaming dalawa. Alexa, matalino ka pero bakit ganyan ka mag-isip? Hindi mo ginagamit yung utak mo. Hindi sa lahat ng bagay, emosyon mo ang paiiralin mo. Huwag kang tatanga-tanga na aasa sa pagmamahal na nagsimula sa pagkakamali. Mali man ito sa paningin nyo. Kailanman hindi magiging mali ang pagmamahal na nararamdaman namin sa isa't isa. Hindi ko kayang mabuhay na wala si Jake. Hayaan nyo na po kami. Pumili ka, Alexa. Ang walang yang lalaki na yan o ang pamilya mo? Hindi ka agad nakapagsalita ang dalaga, ngunit alam na niya sa kanyang kalooban kung sino ang pipiliin niya. Ano, Alexa? Pumili ka! Dahil sa oras na piliin mo ang lalaki na yan, asahan mo nang buburahin ka na namin sa mga buhay namin. Sana po, balang araw, matanggap nyo rin ang relasyon namin at ang pamilyang bubuuin namin. Patawad, Nay. Pero si Jake po ang pipiliin ko. Ang pagmamahalan po namin ang pinipili ko. Talagang nalaso na ng lalaki na yan ang utak mo. Simula ngayon, kahit na anong mangyari, hindi ka na namin kikilalanin. Itinatakwil kita bilang anak ko at isinusumpa ko. Kapalit man to ng kaluluwa ko. Hindi kayo magkakaroon ng masayang pamilya at ang mga anak niyo mismo ang magbibigay ng pahirap sa inyo. Sila ang sasalo ng hirap dahil sa mga kasalanang pinili niyong ipaglaban ngayon. Tandaan mo yan, Alexa. Gumapang ka mang nakaluhod at humingi ng tawad sa akin. Hindi kita patatawarin. Biglang humangin ng malakas matapos itong sabihin ni Lani. Maka sa mga mata niya ang galit na nararamdaman dahil sa pinili ng kanyang anak. Umalis na rin ang dalawa at nagpakalayo-layo.
Mas pinili nila ang pagmamahalan kaysa sa kanilang mga sariling pamilya. Nagpunta sila sa isang malayong isla kung saan walang sino man ang makakakilala sa kanila o makakaalam ng tunay na kwento ng buhay nila. Sa paglipas ng panahon, tuluyan na ngang itinakwil ng magulang niya si Alexa hanggang sa nanganak na siya sa kanilang panganay. Ang pogi naman ng baby natin. Halatang mana sa tatay niya. Magkamukha kayo ng mata. At ang salabi naman kahawig sa akin. Mabuti naman maayos ang anak natin, no? Sa totoo lang, kinabahan talaga ako sa maaaring mangyari. Tungkol pa rin ba yan sa sumpa na sinabi ng nanay mo? Siguro wala naman yun, mahal. Nadala lang din ng galit si tita. Dahil nga, hindi niya inaasahan na kami ng magiging anak mo ang pipiliin mo. Pero siguro, darating din ng araw, matatanggap din nila ito. Sa ngayon, huwag ka na muna magpaka-stress, ha? Tandaan mo, lahat ng bagay ay nagiging maayos pagdating ng araw. Matatanggap din nila ang anak natin. Kahit hindi sabihin ni Alexa, hinihiling niya rin na sana'y nasa tabi niya ang kanyang ina at aalalay sa kanya dahil ito ang unang beses niyang magkakaroon ng anak. Marami pa siyang mga bagay na hindi alam, pero dahil ayaw niyang istorbohin ang kanyang ina at humingi ng tulong, sinikap na lang niya na gawin ang kaya niya. Nagtatanong siya sa mga kapitbahay nila ng mga maaari niyang gawin kung paano niya maaalagaan ang kanyang anak. 2 taon pa lamang ang panganay nila. Nagkaroon sila ng isa pang anak. Doon na nagsimulang makaramdam lalo ng paghihirap ang dalawa. Wala na tayong pambili ng gatas ni Riri. Tapos may lagnat pa si TJ. Pinainom ko ng oregano na pinakuluan ko kanina. Pero ang tigas pa rin ang ubo niya eh. Ang init niya rin. Gusto ko sana siyang dalhin sa bayan bukas para maipa-check up. May extra ka pa ba? Bukas na ba kailangan? Wala na akong pera dito eh. Pamasahe ko na lang ito papasok sa trabaho bukas. Tapos, naghahanap ako ng ekstrang trabaho para may ipambayad tayo sa kuryente. Baka maputulan tayo. Kawawa naman ang mga bata. Wala na bang ibang pwedeng gawin? Baka bukas maging okay na rin si TJ. 2 araw na nga yung ubo niya eh. Nagtatanong ako sa kapitbahay anong pwedeng gawin. Ayun nga, may nagbigay sa akin ng oregano. Kaso lang di naman iniinom ng bata dahil ayaw niya ng lasa. Kung sa gamot naman, hindi ko alam kung anong pwedeng bilhin. Natatakot ako na baka mamaya mali yung maipainom ko. Lumala pa lalo ang sakit niya. Hindi ko na alam. Sandali lang. Babalik ako. Saan ka pupunta? Anong oras na? Pupuntahan ko sina paring Chris. Dahil yun may baby sila. Itatanong ko sa asawa niya kung may natira pa silang gamot. Para sana mapainom kay TJ. Hintayin mo lang ako rito. Halos 1 linggo rin ang inabot ng ubo ng kanilang anak. Dahil kung ano-anong gamot na lang ang pinainom nila. Hindi kasi makapagbigay ng pera si Jake para madala sa ospital ang bata. Kahit na medyo tumagal, gumaling din naman ang kanilang anak. Sa paglipas ng mga araw, sunod-sunod ang naging problema nila. Nawalan ng trabaho si Jake at nagkaroon pa ng bagyo. Mahal, paabot naman ng mga ginupit kong galon. Para ilalagay ko rito sa mga tumutulong sa bubong natin. Ang dami na pala, no? Kailangan nang mapalitan ito. Marami pa nga dun sa may higaan. Kaya dun ko pinagtabi sa gilid yung mga bata dahil baka mabasa sila. Ang lakas pa naman ng ulan. Nakakatakot din yung hangin. Gumagalaw yung bubong natin. Baka mamaya tangayin yan, mahal. Naglagay na ako ng gulong dyan. Hindi na yan tatangayin. Bukas ng umaga, kapag hindi na masyadong maulan, aayusin ko ang bubong. Kailan kaya tayo makakalipat ng bahay? Naaawa na ako sa inyo ng mga anak natin.
Hindi ganitong buhay ang ipinangako ko sa'yo. Magiging maayos din ang lahat, mahal. Pagsubok lang to sa atin. Hanggat magkakampi tayo, kaya nating harapin ang anumang hamon ng buhay. Nakikita ko naman na ginagawa mo ang lahat eh. Hindi pa lang siguro umaayon ang lahat sa atin. Pero kaya natin to. Ang daming dahilan para sumuko sila. Pero dahil mahal na mahal nila ang isa't isa, alam nilang darating din ang araw na giginhawa sila. Ngunit habang tumatagal, lalong humihirap ang lahat. Hindi na nagkaroon pa ng matinong trabaho si Jake. Kadalasan ay 1 linggo lang siya nagtatagal. Minsan naman ay araw lang. Kahit ang mga pagkain nila ay nahihirapan na silang bumili. Isang gabi, nakaupo ang mag-asawa sa labas ng bahay. Habang tulog ang mga anak nila, nagkaroon sila ng malalim na usapan. Ang hirap na, mahal. Hindi na tayo makakain ng maayos. Tapos hindi na natin mabigyan ng maayos na buhay ang mga anak natin. Malapit na mag-5 taon si TJ. Tapos susunod nito, kailangan na natin siya pag-aralin. Eh di sa pasukan, papasukin na natin siya. Bibili na ako ngayon ng mga pwede niyang magamit para hindi tayo mabigatan. Hindi yun ang point ko rito. Hindi na natin kaya eh. Wala kang maayos na trabaho. May binabayaran tayong kuryente. Nakikikabit na nga lang tayo eh. Nakiusap na lang ako sa kapitbahay na sa susunod na buwan na lang tayo magbabayad sa kanila. Mabuti na lang, mabait sila. Isa na tayo pupulutin ito sa mga susunod. Gagawa natin ang paraan. Di ba? Hanggat mahal natin ang isa't isa, kaya natin lahat. Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Hindi ako nawawalan ng pag-asa sa pagmamahala natin. Pero minsan hindi nawawala sa isip ko na maaaring tama nga si nanay sa mga sinabi niya noon. Paano kung ito na talaga ang sumpa? Nagsisisi ka na ba na ako ang pinili mo? Wala akong pinagsisisihan dahil mahal ko kayo ng mga anak natin. Ang bumabagabag sa akin ay yung sinumpa ni nanay sa atin. Paano kung ito na mismo yun? Masyado na tayong nahihirapan eh. Parang lahat ng gawin natin may hadlang. Mahal, makinig ka sa akin, okay? Walang sumpa. Hindi totoo mga ganyan. Gawa-gawa lang yan ng mga matatanda. Dahil gusto nilang matakot tayo sa mga maaaring mangyari sa mga salita nila. Hindi ba sa daming taong nanunumpa, tingin mo ba nagkakatotoo? Eh di sana, isinumpa na lang yung mga taong masasama. Yung mga tao na mas malala pa ang ginawa kaysa sa atin. Kaya huwag ka na masyado mag-isip. Kasi hindi lang tayo ang naghihirap. Kasama talaga ito sa pagbuo ng isang pamilya. Hindi lang talaga maalis sa utak ko. Tuwing may nangyayari sa atin, yun agad ang naiisip ko. Simula ngayon, kalimutan mo na yung sumpa-sumpa na yan. Ilang taon na tayo nagsasama. Baka bigla mo lang yung naiisip kasi mismo na ang pamilya mo. Tama ka nga siguro. Pero tingin mo ba, dapat magtrabaho na rin ako? Para naman matulungan na kita. Hindi na, kaya ko na ito. Ako ang padre de pamilya, kaya ako ang bubuhay sa inyo. Kapag nagtrabaho ka, sino na lang ang mag-aalaga sa mga anak natin? Bata pa sila, at ang gusto ko, mapagtuunan mo sila ng pansin. Gusto ko, nasa tabi ka nila. Ikaw ang aalalay sa kanila. Pero kasi, nahihirapan ka na rin eh. Ang dami mo ng trabaho na kinukuha. Paano kung ikaw naman ang magkasakit? Kaya ko ito, dahil kayo ang inspirasyon ko. Mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Ayokong nag-iisip ka ng mga ganyang negatibong bagay. Okay? Hinalikan ni Jake sa noo ang kanyang asawa para makaramdam ito ng ginhawa sa kanyang dibdib.
Ang nais lamang ni Jake ay bigyan ng magandang kinabukasan ng pamilya niya, kaya lahat ng klase ng trabaho ay pinasok na niya. Mahirap man ang buhay, kahit na paano ay naitatawid nila ang buhay sa pang-araw-araw. Ngunit noong inaakala nila na magiging payapa na ang buhay nila, dumating ang isang kalbaryong lalong magpapahirap sa kanila. Itinakbo nila sa ospital ang panganay nilang anak sa araw mismo ng 5 taong kaarawan nito. Nakaupo si Alexa habang hinihintay ang asawa niyang dumating. Mahal, anong nangyari? Mahal, mabuti naman nandito ka na. Kanina pa kami rito eh. Ngayon lang naasikaso si TJ. Basta kanina, naghahanda ako para sa lulutuin kong pansit. Bigla na lang siyang natumba. Kanina ko pa siya ginigising pero walang nangyayari. Natatakot ako. Mahal, hindi pa rin lumalabas ang doktor. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa anak natin. Ay, Diyos ko po. Sana nasa maayos na kalagayan ng anak ko. Kumalma ka na lang muna, mahal. Sandali lang. Ako nang kakausap sa doktor. Kahit na anong pagpapakalma ni Alexa sa kanyang sarili, hindi niya magawa. Natatakot siya sa maaaring malaman niya tungkol sa kalagayan ng kanyang anak. Nang lumabas ang doktor, kinausap ito ng kanyang asawa. Sinabi na wala naman daw kakaiba sa bata. Wala rin itong sakit. Nagsagawa sila ng ilang test para makita kung may iba pang problema sa kalusugan ni TJ. Ngunit lahat naman ay lumabas na maayos. Noong gabi na yun din ay umuwi sila. Naging tahimik lang ang bibong si TJ. Kahit nakausapin siya kung ano ba ang gusto niyang pagkain o kung may karamdaman siyang kakaiba, hindi siya nagsasalita. Hindi rin siya makatingin ng diretso sa kanyang mga magulang. Kaya alam ni Alexa na may kakaiba sa kanyang anak. Nais niya itong obserbahan muna para malaman kung ano ba talaga ang tunay na nangyari sa panganay na anak. Makalipas ang 2 araw, hindi nagbago ang pakikitungo ni TJ. Madalas siyang tulala. Kapag nilalapitan siya ng kanyang kapatid ay sinisigawan niya ito. Minsan, bigla na lang siyang nagwawala. Minsan naman ay mabait. Hindi mahulaan ng ina kung ano ba ang susunod na ugaling ipapakita ng kanyang anak. Mahal, gising ka pa pala. Ang sabi ko naman sa'yo, huwag mo na akong hintayin umuwi. May tinapos pa kasi akong isang trabaho. Sideline ko rin ito para makatulong sa atin. Magpahinga ka na. Halata namang pagod ka. Katutulog lang ni TJ. Nagwawala kasi siya kanina. Pinaghahagis niya lahat ng nahawakan niya. May nagsabi sa akin na baka may sakit sa utak ang anak natin. Paano kung totoo yun, mahal? Bakit naman siya magkakaroon ng sakit sa utak? Bata yan. Malamang moody talaga yan. Kausapin na lang natin ng mahinahon. Napagsasabihan naman natin yan eh. May nagsabi sa akin na may free check-up daw sa susunod na linggo para daw yun sa mga kabataan na pwedeng may autism. Gusto ko sanang pumunta para ipatingin si TJ eh. Bakit ba kasi ang hilig mong makinig sa mga sinasabi nila? Walang sakit sa utak ang anak natin. Kung iniisip mo na nababaliw siya, parang ikaw na lang din ang nagbibigay ng dahilan para magkatotoo yun. Mahal, pagod na ako sa trabaho ko. Ginagawa ko lahat para sa pamilya natin. Utang na loob naman. Hindi ko na kayang idagdag pang isipin yung mga iniisip mo. Dahil masyado kang nagpapaapekto sa sinasabi ng mga tao sa paligid mo. Ito ang unang beses na napagtaasan ni Jake ng boses ang asawa. Ramdam na rin kasi niya ang pagod at ang stress sa nangyayari sa kanilang anak. Kinabukasan, nagising sila sa malakas na sigaw ng kanilang anak. Dali-daling lumabas si Alexa upang hanapin si TJ.
Naabutan niya ang anak na nasa lupa at naglulupasay. Naku, anak, ano bang nangyayari sa'yo? May dalawang bata na nakatayo at mukhang sila ang kaninang kalaro ng kanyang anak. Kayong mga bata kayo, anong ginawa niyo sa anak ko? Nasaan ba ang mga magulang niyo? Hindi man lang ba kayo maturuan ng magandang asal? Naisa ng saktan ni Alexa ang mga bata, ngunit dumating ang nanay ng isa. Inilayo niya kaagad ang dalawang bata. Nagalit pa ang babae at sinabi na bakit pati bata ay papatulan niya. Nakita naman daw ng lahat na ang anak niya ang unang gumawa ng mali. Nanakit siya ng kalaro niya at noong papatulan na siya, bigla siyang nagsisigaw at naglupasay sa lupa. Sinabi pa ng babae na nababaliw na ang anak niya. Isa sa dahilan kaya nakaramdam ng labis na galit si Alexa. Bawiin mo yung sinabi mo! Hindi baliw ang anak ko! Kayo ang baliw! Kayong lahat! Mga buwisit kayo at pakialamera sa buhay ng ibang tao! Oh, ayan! Andyan na naman kayo mga tsismosa kayo! Nanonood na naman! Nagalit din ang ibang mga tao na nasa paligid nila dahil bakit daw ganun siya magsalita sa ibang tao. Doon na nagsimulang makaaway ni Alexa ang mga tao na dati ay kaibigan niya. Ito rin ang dahilan kaya natanggalan sila ng kuryente dahil ayaw na silang pakabitin pa ng isang kapitbahay. Naiinis kasi ito sa inaasta ni Alexa at sa naging masamang pagbabago ng kanyang ugali. Wala tayong kuryente, mahal? Anong nangyari? May nasira ba? Wala na. Tinanggalan na nila tayo dahil ayaw na nilang tumulong sa atin. Ayun, ang mga bata nasa loob ng kulambo naliligo sa pawis. Ano ba naman kasing buhay tong meron tayo? Palala ng palala ang kamalasan. Buisit! Mahal, huminahon ka nga. Ako na ang kakausap sa kanila. Para pakabitin muna tayo. Hindi pa natin kaya magpalagay ng sarili nating kuryente. Dahil mababa lang naman ang kita ko. Sapat lang ito para may makain tayo. Kahit anong pakiusap mo sa kanila, hindi ka pakikinggan ng mga yon. Nagagalit sila sa akin. Ano na naman ba kasi ang ginawa mo? Inaway mo na naman ba sila sa walang kwentang bagay? Dahil inaaway ng mga anak nila ang anak natin. Sinasabihan nilang nababaliw na si TJ. Ni hindi nga sila makatulong sa pag-aalaga sa anak natin. Pagod na ako sa ganitong buhay, Jake. Hindi na tayo umaangat eh. Lalo lang tayong naghihirap. Pabaon tayo ng pabaon. Tapos hindi ko na alam kung gagaling pa ba ang anak natin. May mali ba sa pagpapalaki ko sa kanya? Hindi na kumibo pa ang lalaki dahil alam niyang mabigat ang pinagdaraanan ng kanyang asawa. Gumawa na lamang siya ng paraan para magkaroon sila ng kuryente. May isa siyang kapitbahay na napakiusapan niya na tuwing gabi ay papakabitin sila ng kuryente para makatulog lang ng maayos ang mga bata. Umabot na ng 1 taon, walang nagbago kay TJ. Naging mas malala pa siya. Minsan ay may kinakausap siya na hindi nakikita ng iba. Nakakapanakit na rin siya kaya iniiwas na siya ng ina na makalabas o ang makalapit man lang sa kanyang kapatid. Unti-unti na ring tinatanggap ni Alexa ang kalagayan ng anak. Kaya hindi na siya nag-aksaya pa ng pera para ipagamot si TJ. Nais na lang niyang subaybayan ang paglaki nito kahit na sinabi ng iba na dalhin na sa mental hospital ang bata. Isang araw, umuwi si Jake at malayo pa lang siya, naririnig na niya ang sigaw ng kanyang anak. Bakit sigaw ng sigaw si TJ? Nasaan ba ang bata? Itinali ko. Ha? Anong sabi mo? Narinig mo naman siguro. Hindi na kailangan pang ulitin. Nababaliw ka na rin ba, Alexa? Bakit mo itinali ang anak mo? Nasaan siya? Hindi kumibo si Alexa, kaya si Jake na mismo ang naghanap sa anak nila.
Naabutan niya ito sa kabilang kwarto kung saan naroon ang bata. Nakatali ang dalawang paa nito. Sa awa ni Jake, kinalagan niya ang anak at inilabas. Bakit mo pa nilabas yan? Dito lang magwawala yan, marami pa akong gagawin. Hindi pa ako tapos maglaba. At itong kapatid niya, patutulugin ko pa. Talagang baliw ka na rin, Alexa? Oo! Oo, nababaliw na rin ako. Dahil sino ba namang hindi mababaliw sa buhay na meron ako? Sino ba namang tao ang mananatiling matino kung ganitong klaseng pamilya ang meron siya? Pagod na ako, Jake. Hindi ko na to kinakaya. May sakit sa utak ang anak natin. Hindi ko alam kung paano siya kontrolin. Hindi ko siya makausap. Hindi siya tumitigil sa kasisigaw at pagwawala. Napapagod na ako. Ayoko na. Ayoko na, Jake. Ayaw mo na? Ngayon ka biglang aayaw? Andito na tayo, Alexa. Andito na tayo sa pamilyang binuo natin, sa pangarap natin. Hindi lang ikaw ang napapagod. Lahat ginagawa ko. Kahit hindi na ako kumain o matulog basta makukuha lang ako ng sapat na pera para sa pamilya natin. Hindi lang ikaw ang nahihirapan kapag nakikita mo si TJ na ganito. Lintik na buhay kasi to eh. Sana nakinig na lang ako sa nanay ko. Sana hindi ganitong klase ng karma ang pinagbabayaran ko. Bakit kasi ang tanga ko pumili ng mamahalin? Bakit hindi ako nakinig? Ngayon, hindi ko alam kung hanggang kailan ko pagbabayaran ang sumpa na yon. Puro kasumpa. Wala ka ng ibang inintindi kung hindi ang sumpa na yan. Kaya siguro nagkakatotoo yan dahil niyayakap mo ng niyayakap ang punyetang panunumpa sa'yo ng nanay mo. Ikaw ang gumagawa ng sarili mong kapalaran, hindi ang sumpa na yan. Pinaparinig mo sa mga anak mo na bunga sila ng pagsisisi mo. Kung hindi ka sana sumama sa akin, wala sana sila sa mundong ito, di ba? Yun ang gusto mong ipamukha. Kasi tama naman talaga sila. Hindi kailanman magiging tama ang ginawa natin, Jake. Makasalanan tayo at ito na ang pinagbabayaran natin ngayon. Pinilit nating piliin ang maling pag-ibig. Mahal na mahal ko kayo. Pero minsan gusto kong itama tong pagkakamali na nagawa ko. Kaso wala na eh. Nandito na tayo. Ito na yung buhay na dapat nating harapin. Ito na yung karma natin. Bumuhos na ng tuluyan ang luha ni Alexa. Hindi niya kailanman naisip na masasabi niya ang mga salita na yon. Lalo na at nasa harapan siya ng mga anak niya. Umiiyak ang dalawang bata. Nangangarap siya noon na magkaroon ng isang bahay na puno lang ng pagmamahalan. Ngunit tunay ngang kailanman, hindi tahimik ang tahanang itinayo sa pagkakasala. Sa paglipas ng mga buwan, sumapit na rin ang ika-5 kaarawan ng bunso nilang anak. Sa hindi inaasahan, parehas na ang dalawang bata na nakakaranas ng kakaibang sakit sa kanilang pag-iisip. 2 na ang inaalagaan ni Alexa. Parehas na nagwawala kaya palagi niyang itinatali. Wala na siyang nakikita pang kahit na anong pag-asa sa buhay niya. Hanggang kailan ba tayo magiging ganito? May mas lalala pa ba sa nangyayari sa buhay natin? 2 anak na natin yan eh. Ipinanganak naman natin silang normal. Pero bakit ganyan na? May nilapitan na ako makakatulong sa atin para tignan ng mga bata. Ang sabi, maaagapan pa naman daw yan. May mga gamot na kailangan para sa kanila. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa, mahal. Huwag mawala ng pag-asa? Tingin mo ba may katiting pang pag-asa sa akin? Naghihirap na ang 2 bata. Mas lalo rin tayong pinapahirapan. Ito na yun eh. Naaalala mo ba ang huling sinabi ni nanay? Na ang mga anak natin ang makakaramdam ng paghihirap.
na sila ang magiging kabayaran ng mga kasalanan natin. Ginagawa na nila. Naaawa ako sa kanila dahil wala naman silang muwang sa mundo. Hindi sila ang nagkasala, pero bakit sila ang dapat nasingilin? Ayokong maniwala sa sumpa. Pero nandito na sa harapan natin eh. Kahit ayaw mong paniwalaan yan, nangyayari na. Sa paglipas pa ng mga araw, lalong naghihirap si Alexa sa pag-aalaga sa mga anak niya. Dahil madalas na nakatali lang ang mga bata, bumabakat na sa balat nila ang linya ng higpit ng lubid. Nagsusugat yon. Hindi maatim ni Alexa na makita ang mga anak niyang ganon ang kinalalagyan, pero kailangan niyang tatagan ng loob. Nangangayayat din ang mga bata dahil ayaw nilang kumain. Nagawa ring patulugin ni Alexa ang dalawa niyang anak. Doon lang siya nagkaroon ng pagkakataon para gawin ang ibang gawaing bahay. Sakit ng ulo ko ah. Bakit kaya ako nahihilo? Baka kulang lang sa tulog at pahinga. Mamaya kapag natapos ako sa ginagawa ko, iidlip muna ako. Ibinaba ni Alexa ang bitbit niyang mga damit. Ilang sandali pa ay nakaamoy siya ng hindi kaaya-aya para sa kanya. Agad siyang napatakbo sa kusina at sumuka. Nang matapos yun, napahawak siya sa kanyang tiyan. Alam niyang maaaring may panibagong bata na namang sasalo ng sumpa. Nang makauwi ang asawa niya, agad niya itong sinabi. Ano bang kinakatakot mo? Ipapalaglag ko tong bata. Anong sabi mo? Kailangan kong patayin tong bata sa sinapupunan ko para iligtas siya sa kakaharapin niyang sumpa kapag isinilang siya. Ayoko magdagdag pa ng anak na maghihirap dahil lang sa nagawa ng mga magulang niya. Anak natin yan, Alexa. Gusto mong patayin ang sarili mong anak? Mag-isip ka nga ng maayos. Oo, handa akong tapusin ang buhay niya bago niya maranasan ang lintik na buhay na meron tayo. Ano? Ipapanganak siyang normal, pero kapag sumapit na siya ng 5 taong gulang, bigla na lang siyang mawawala sa katinuan? Kawawa lang siya kung masisilayan niya ang ganitong lipunan. Hindi mo ipalalaglag yung anak natin. Pagkakasala yung ginagawa mo. Matagal na akong nagkasala, kaya nga yun ang pinagbabayaran ng mga anak ko eh. Ngayon, ang pagkakasala na gagawin ko ay para sa ikabubuti naman ng magiging anak ko. Ayokong magsilang ng anak na magiging kabayaran lang din sa pinili kong kasalanan. Kahit nasabihin yon ni Alexa, hindi niya pa rin nagawang kitilin ang buhay ng kanyang anak. Gusto niyang panindigan na wala ng batang isusumpa, ngunit hindi maatim ng kanyang konsensya na papatay siya ng walang muwang na bata. Nahihirapan siya sa kanyang desisyon. Wala siyang mapagtanungan. Wala siyang malapitan. Sa paglipas ng mga buwan, nagdesisyon siyang ituloy ang pagbubuntis habang inaalagaan ang mga kaawa-awa niyang anak. Isang araw, may pinuntahan siyang isang babaeng manggagamot. Hindi niya rin alam kung bakit ba siya lumapit sa babae, pero nais niyang itanong ang tungkol sa mga sumpa. Ang ibig mong sabihin, totoo talagang sinumpa ang mga anak ko? At hindi yun matatapos kahit pa sa kahuli-hulihang bata na isisilang ko? Hindi na ba maaagapan ang nangyari sa kanila? Nilinaw ng babae na ang sumpang bitbit ng mga anak niya kailanman ay hindi na maaalis sa kanila. Yun na ang kapalaran nila. Ang kailangan na lang niyang gawin ay baguhin ang kapalaran ng mga susunod niyang magiging anak. Inamin ni Alexa na buntis siya at ang sabi ng babae, kung mababawi man ang klase ng sumpang binitawan ng kanyang ina, maaari niyang maiba ang kapalaran ng batang dinadala niya. Ngunit kung hindi niya yon magagawa, magiging katulad lang ng mga nauna niyang anak ang kahahantungan ng bago niyang isisilang. Nahahati na ang iniisip ni Alexa.
Nais niyang puntahan at makausap ang ina, ngunit natatakot siya sa galit na matatanggap niya. Alam mo naman na itinatakwil ka ng nanay mo. Tapos ipagsisiksikan mo naman ang sarili mo sa kanila. Sa susunod na linggo, may mga social workers na pupunta rito para tulungan tayo sa mga anak natin. Dadalhin daw sila sa magaling na espesyalista para malaman ang diferensya nila. Bakit kasi lumapit ka pa doon sa manggagamot na yon? Hindi naman totoo yung mga ganyan. Magkaiba tayo ng paniniwala, pero parehas na pwedeng may mangyari. Wala naman sigurong mawawala kung lulunukin ko ang pride ko at hihingi ng tawad sa nanay ko. Dahil kahit saan namang parte natin tingnan, nagkamali talaga tayo. Hindi na natin pwedeng gawing dahilan na mahal natin ang isa't isa. Minsan kailangan nating tanggapin ang katotohanan na kasalanang mahalin ng pinsan. Hindi na pinigilan pa ni Jake ang asawa sa desisyon na nais niyang gawin. Nagbiyahe mag-isa si Alexa para makapunta sa bahay nila. Kahit naramdam niya ang kahihiyan at magiging husga ng mga taong makakakita sa kanya, isasantabi niya yun. Dahil alam niyang siya lang ang tanging tao na makakapagpabago ng kapalaran ng batang isisilang pa lang. Pagpunta sa bahay nila, ang kapatid niya lang ang nakausap niya. Dahil ayaw siyang makita ng kanilang ina. Pero hindi tumigil si Alexa na manuyo. Hindi siya umalis hanggat hindi niya nakikita ang ina. Sige na ate, kahit na saglit lang. Gusto ko lang talagang makita si nanay. Aalis na rin ako matapos nito, kahit na hindi niya na ako makita kahit na kailan. Pagbigyan niyo na ako, parang awa niyo na. Lumuhod si Alexa sa harapan ng kanyang mga kapatid. Sinabi niya na kahit papahalikan nila ang kanilang mga paa ay gagawin niya. Bigyan lang siya ng pagkakataon na makausap ang ina. Pumasok sa loob ng kwarto ang kanyang ate at paglabas nun ay hinayaan na siyang pumasok mag-isa sa kwarto. Naabutan niya ang ina na nakahiga at halatang nanghihina na ito. Ang sabi ng mga kapatid niya, simula raw nang pinili ni Alexa na sumama kay Jake, nagkasakit na ang ina nila dahil sa sama ng loob na nararamdaman. Nay! Nay, patawarin niyo po ako. Patawad po kung mas pinili kong magkasala. Ano pang ginagawa mo rito? Hindi ba ang naging usapan natin, kapag pinili mo ang lalaki na yun, kalimutan mo na rin ang pamilya mo? Bakit? Hindi ka na ba masaya sa pagsasama nyo? May 2 na po kaming anak. At lahat ng mga anak ko, pinagbabayaran na ang sumpang ipinataw niyo sa kanila. Naaawa na ako sa mga anak ko. Pero wala namang ibang dapat nasisihin kundi ako eh. Gusto ko lang po humingi ng tawad sa'yo. Dahil alam ko, kahit lumipas ang mahabang panahon, hindi ako titigilang usigi ng konsensya ko. Patawarin niyo po ako. Ngayon ko mas lalong nauunawaan ang pagiging isang ina. Kung paano ko kayo binigyan ng sakit at sama ng loob. Wala na akong magagawa dahil nabitawan ko na ang mga salita na yun. Patawarin mo rin ako kung ako ang nagdulot niyan sa mga anak mo. May mga pagkakataon lang talaga sa buhay na nagkakaasala tayo. At hindi natin inaasahan na may kapalit ang lahat ng kamalian natin. Pinili mong mahalin ang pinsan mo at pinili kong magbitaw ng sumpa galing sa galit kong puso. Saka ko lang din napagtanto
kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng ating dila. Lahat ng lumalabas sa ating bibig, nagiging malaki ang epekto sa isang tao. Tinatanggap ko rin sa sarili ko ang maling nagawa ko. Patawarin niyo po ako, Nay. Hanggang sa muli, Kung may ako po si babalik Miss ko lang ang Winnie panahon, na buong pusong nagpapasalamat sana naging sa mas inyong walang maingat sawang ako. pakikinig. Dahil hindi naman na naibabalik ang panahon. Katulad kung paanong hindi na nababawi ang masasakit na salitang nasabi. Sana maharap mo ngayon ng mas matatag. Maraming salamat dahil nagpakita ka sa akin. Hindi na magtatagal ang buhay ko. Ikaw na lang ang hinihintay ko. Wala na akong ibang hiling, kundi ang maging maayos ang pamilya mo at magkapatawaran tayo sa mga kasalanang hindi natin sinasadyang magawa. Yon ang huling salitang narinig ni Alexa mula sa kanyang ina. Ang daming pagsisisi na nararamdaman ni Alexa. Dahil sa haba ng panahon na maaari niyang kausapin ng ina at hingian ng tawad, mas nanindigan siyang makakaya naman talaga nila ni Jake na maging masaya, kahit na mali na ang pagmamahala nila. Walang humpay na umiyak si Alexa habang paulit-ulit siyang humihingi ng tawad sa kanyang ina. Lumuwas ang mga kapatid ni Alexa para sunduin ang mga anak niya at asawa. Bago pala namatay si Lani, inihabili na siya sa kanyang mga kapatid na tulungan siya at ang kanyang mga anak. Kahit daw nagdala sila ng kahihiyan sa angka nila, hindi pa rin naaalis ang pagmamahal ng kanyang ina sa kanya. Ang mga kapatid ni Alexa ang nag-asikaso sa mga bata. Naghanap sila ng espesyalista na titingin sa mga anak ni Alexa para malaman kung maaagapan pa ba ang problema nila sa isip. Nung huling beses kong nakausap si Nanay, ang dami kong realization. Tama pala talaga siya. Kahit na kailan, hindi natitiis ng magulang ang mga anak nila, kahit na anong klaseng kasalanan pa ang nagawa nila. Ako ang naging matigas. Siguro, kung hindi ko siya nakausap at namatay siya, baka mas malaking pagsisisi ang mararamdaman ko. Ang gaan pala sa pakiramdam na humingi ng tawad at makatanggap ng kapatawaran. Saka ko lang nalaman ang klase ng pagmamahal ng isang magulang nung naging magulang na rin ako. Lahat ng takot ko, lahat ng galit, handa akong saluhin mailigtas lang ang anak ko. Sana maging maayos ang susunod kong isisilang. Hinawakan ni Alexa ang kanyang tiyan. Hindi niya pa sigurado kung naputol na ba ang sumpa o mananatili nilang bitbit ito ng panghabang buhay. Ngunit umaasa pa rin siyang mabibigyan ng pagkakataon ang anak niyang mamuhay ng normal. Kahit pa man ang mundong kinabibilangan niya ay puno ng panghuhusga dahil sa relasyong mayroon ang kanilang mga magulang. Lumipas ang mga buwan, nanganak na si Alexa. Isang normal na bata, ngunit hindi nila sigurado kung mananatili itong normal kapag sumapit na siya ng 5 taong gulang. Araw-araw na ipinagdarasal ni Alexa na maging maayos ang kanyang mga anak. Nandyan kanina sina ate, di ba? Nasaan sila? Andoon sila sa kwarto, kasama ang 2 bata. Tapos si Ate Jane naman, buhat-buhat si baby. Salamat naman kahit na paano nakakatulong ang gamot para sa 2 bata. Bibihira na lang silang magwala. Natuturuan na rin sila at nakakausap. Sana magtuloy-tuloy na yan.
Salamat na rin sa mga kapatid mo. Dahil kahit na mahirap sa kanilang relasyon natin, gumagawa pa rin sila ng paraan para tanggapin ito. Mali man natin itong sinimulan, sana may magawa rin tayong tama para sa mga anak natin. Tama ka nga sa mga sinasabi mo sa akin noon, na kahit anong gawin nating pilit, kailanman hindi tamang magmahal ng taong kadugo natin. Marami rin pala akong kasalanan na dapat kong ihingi ng tawad sa iyo. Sorry sa pagsisimula akong mahalin ka at ipagpilitang walang mali sa relasyon natin. Maraming panghuhusga ang mas lumapit sa mag-asawa dahil ang ilan nilang mga kamag-anak ay kinukutya at hinuhusgahan ang pamilyang binuo nila. Maging ang mga anak nila ay hindi nakakaligtas sa panghuhusga ng lipunan. Ang sabi pa ng iba, kaya ganon ang nangyayari sa mga bata dahil lahat ng magpipinsan na nagmamahalan nagkakaroon ng anak na may diferensya. Hindi na gumaling ang dalawang bata pero hindi na sila katulad noon na kailangan pang itali. Malaki ang nagiging gastos nila para sa gamot na iniinom ng mga yon. Hindi sila nakapag-aral, nanatili lang sa bahay at inaalagaan ni Alexa. Sila ang araw-araw na nagpapaalala sa kanya ng kasalanang iba ang nagbayad. Ang isa na lamang sa ipinagpapasalamat ni Alexa ay ang kalagayan ng bunso nilang anak. Siya lang ang naging maayos. Nang sumapit ang 5 taong gulang nito, hindi siya natulad sa mga kapatid niya na bigla na lamang nagkaroon ng diferensya sa pag-iisip. Ito lamang ang tanging anak niya na namuhay ng normal, ngunit anak rin na bumibitbit ng kahihiyan dahil naiintindihan niya ang sinabi ng mga tao sa paligid niya ukol sa bawal na relasyon ng kanyang mga magulang. Ang daming nagbago sa buhay nila. Kahit na anong hirap nila sa buhay, ipinagpapatuloy pa rin nilang patatagin ang loob ng isa't isa sa pamamagitan ng kanilang pagmamahalan. Kahit pa naiiba ito sa lipunang ginagalawan, may isang bagay din silang natutunan. Makapangyarihan ang salita. Ang anumang lumalabas sa bibig ay nagbibigay ng lakas sa isang kakayahan na maaaring sumira ng isang tao. Kaya dapat, bago bitawan ang isang salita, alamin muna kung ito ba'y makakasira ng buhay ng kapwa. Ngunit marami pa ring pagkakataon na mas nauunang lumabas ang salita sa bibig kaysa maisipan ng utak dahil mas pinapakinggan ang galit na isinisigaw ng damdamin. Isa rin itong paalala na ang mga salita ng panunumpa ay maaaring magkatotoo. Intensyonal mo man itong sinabi o hindi man sinasadya. Shout out sa ilan sa mga masusugid na taga-suporta ng mga istorya ni Lola Telang. Rosel Diamante, Sel Ordañez, Ate Aya 17 at sa kanyang asawang si Renz Barakiel, Joyce L, Wilaine Elicano, Fatima Perez, Lenny Batayola, Michelle Joan Alfanta, Claire Jaren Balakier, Jason Javier, Heli Borja, Monet Taningco, Honey Hazel Silva, Melin Pinados, Elvira Malakas, Malakas Family ng Caloocan City, Annabel De Leon ng Kuwait, Elsa Fetcher, Elisa Diaz, Elizabeth Hardenil ng Japan, Arnel Padilla, Michelle De La Cruz, J.Ann Vitero, Mirasol Masuher, Mary Grace Abela,
ang mga magagandang mananahi ng 888 Cycling Apparel, Ronabel Sal, Cesas Vlog at sa Castillo Family, Ana Fe Lagos, Christine Joy Belchez, Echano Family, Elena Echano, Eden Mulintas, Lovely Rose Roa, Danilo Katigan, Widelin Moring, Grace Ordinan, Jesus Kamangyan, at Devi Jane Dadivas. Ito ang inyong Lola Telang at muli maraming salamat sa pakikinig nyo, mga apo.